Sa kabutihang palad, nakakuha si Rizal ng isang kopya ng Noli mula sa isang kaibigan. Ibinigay niya ito kay Gobernador General Terrero. Dr. Jose Rizal, para sa iyong kaligtasan, napakilala ko si Don Jose Tapian de Andrade. Makapangyarihan ng mga praile at alam nating nanganganib ang iyong buhay. Hayaan mo maglingkod ako para sa iyong kaligtasan. Kinalulugit ko makilala ka. Si Don Jose Taviel de Andrade, tenyenteng edukado at kabilang sa isang marangal na pamilya, ay naging tagabantay ni Rizal. Wala akong nakikita mali dito. Ngunit ang mga kaaway ni Rizal ay makapangyarihan. Nagpadala ang Arsobispo ng Maynila, si Pedro Payo, na isang Dominiko, ng sipi ng Noli kay Padre Rector Gregorio Echavarria ng Universidad ng Santo Tomas para ma-examine ng isang komite ng mga guro. Ang komite na binubuo ng mga Dominicong profesor ay gumawa ng ulat sa Padre Rector na siyang kaagad na nagpadala nito kay Arsobispo Payo. Kaagad namang ipinadala ng Arsobispo ang ulat na ito sa Gobernador General. Hindi. Paano naging heretical at walang paggalang? Ano po yun, mahal na Gobernador General Terrero? Ulat ng komite ng guro ng Santo Tomas. Ang Noli ay heretical, walang paggalang, nakasisirang puri sa ordeng, pangreliyon at di makabayang subversibo sa kalagayang pampubliko, mapaminsala sa kalagayang pampubliko, mapaminsala sa pamalaan ng Espanya, at mga gawain nitong pampolitikal sa Pilipinas. Hindi ko to nagugustuhan. Sabihin na ang Dominiko ay galit kay Rizal. Papadala ko ang sipi ng nobela sa permanenteng komisyon ng sensura. Ang komisyong iyon ay binubuo ng mga pari at tao ng simbahan at pinamumunuan ni Padre Salvador Font, Agustinong Kura ng Tondo. Ang pagbabawal sa Noli ay lalo namang nagpasikat sa nobela. Kung ano ang kinamumuhian ng mga among Espanyol, siya namang nagustuhan ng inaaping masa. Salamat kay Gobernador General Terrero, hindi nagkaroon ng malawakang pagdakip at malawakang pagbitay sa mga Pilipinong nagbabasa nito. Inang, pwede mo mabiling candy. Ay naku anak, wala na akong pera. Kung ganyan lang din naman mapapalamang pagdating sa simbahan. Ay, wala talagang pinalalagpas yung mga priling yan. Ano yun, Inang? Ayan, basahin mo, questiones. Ayan, nakalagay mo ba yung na talagang purgatorio? Mayroon ba unang impyerno? Tapusin mo hanggang ikaw walang kulyeto. Walang kwenta, Agustino. Sino ang Agustino? Padre Jose Rodriguez? Ang alingaw-ngaw na nilikha ng Noli ay nakarating sa Espanya. Sa bulwagan ng Senado ng Pagdas ng Espanya, iniligsa ito ng mga senador, gaya ni General Jose de Salamanca at iba pa. Ang akademiko ng Madrid na si Vicente Barantes, na dating may mataas na posisyon sa pamahalaan ng Pilipinas, ay siniraan ng Noli sa isang artikulong inilathala sa La España Moderna, isang pahayagan sa Madrid noong Enero 1870. Ngayon lalong hindi ako mamili pagtanggol ang aking nobela laban sa panulog sa Liberante. Kung sino man ang nasa ilalim sa gisag na hustong Desiderio Magalang, marapat siyang pasalamatan sa kanyang pagtatanggol sa Noli. Habang humingi ka ng pagduduhan Kaya gagawa ako ng sarcasm niya para kay Barante. dahil sa tagabantay niyang si Teniente Jose Taviel de Andrade. Kapabata at edukado, madalas silang naglalakad sa may tabing lawa. Mga bagay na kapwa nila interes at minsay nag-e-eskrima sila, namamaril, nangangaso at nagpipinta.
Tunay kong naaalala ang ating ekskursyon sa bundok na iyon. Di lamang sa magandang tanawin nito. Ang alin? Yung ba usap-usapan, pag-usapan kayo ng bundok makiling? Hindi lamang ang pagkamatay ni Olympia ang puminsalag sa masasayang araw ni Rizal at Teniente Andrade nakalagpa. Subalit pati na rin ang mga walang basehang kwentong ikinalat ng kanyang mga kaaway na isa raw siyang espiya ng Alemanya, alagad ni Bismarck at protestante, isang mason, mangkukulam, isang kaluluwang wala ng pag-asang maligtas pa. Napapaisip ako tungkol po saan, Gobernador General Teresa. Kaya imbestigahan ko ang mga praile tungkol sa mga buwis ng lupa at sa mga sistemang kasama. Kung hindi niyo po mamasamahin, sino po bang nakadikrik tungkol sa bagay na ito? Ano po na yun? Kaawaan kayo ng mahal na Panginoon. Dumating na ang kinatatakutan ko, Pepe. Nanganganib na ang buhay mo, anak. Dahil ba sa paglintad ko, ang kalunas-lunas na kalagayan ng sistema kasama at pangamba? Oo. Kanina, may mga pumunta dito. Nanganganib na ang buhay mo. Upo na, Teodora. Nagpalista ang inyong mga kababayan ng kanilang mga sumbong laban sa mga namamahala ng asyenda. At ang kasulatan ay sinang-ayunan naman kasama ng 3 opisyal ng asyenda at isinumite sa pamahalaan para maaksyonan. Dr. Tersal, pinapatawag ka ni Gobernador General Teresa. Pinayuhan ni Gobernador General Terero na siya ay mangibang bayan para sa kanyang kaligtasan sa matinding galit ng mga praile. Sa pagkakataong ito, kailangan ng sumunod ni Rizal. Ngunit hindi umaatras sa laban si Rizal na parang duwag. Tinutugis ng mga makapangyarihang kaaway na pilitan si Rizal na umalis sa bansa sa pangalawang pagkakataon noong Pebrero 1888. Nanguna siyang mangibang bayan noong Hunyo 1882. Batang-bata pa siya sa edad na 21. Isang estudyante na naghahanap ng dunong sa matandang daigdig. Romantikong idealista na punong-puno ng magagandang pangarap na maiahon ng mga kababayan mula sa pagkakaalipin sa bisa ng kanyang makapangyarihang panulat. Hong Kong, 16 ng Pebrero, 1888. Mahal kong kaibigang Bloom,